Maligayang pagdiriwang ng Rizal Day ngayong araw. No? Pag-alala sa ating national hero na kay Dr. Jose Rizal. At anyway, ang pag-usapan natin ay yung budget sa 2025 o sana ibito ng ating mahal na Pangulo yung budget. Kapag hindi niya binito yan o hindi niya pinirmahan, ibig sabihin ay batas na yan sa 2025. ang laki ng budget, umabot sa 1 trillion ang budget ng DPWH. Ang kinaltasan ay ang DepEd, DOH, PhilHealth at DSWD. Maraming ahensya ang nabawasan ng budget. Ano natin yung infrastructure nyo. Yung Maharlika Fund, nagbabalak pang magtayo ng private hospital. Bakit private? Kanya, kinig ako ng balita. Nabanggit nga ron, may in-interview sila sa balita tungkol dyan sa Maharlika Fund. Gagamitin din daw nila sa healthcare. Meron tayong PhilHealth. Sagana sa budget ang PhilHealth. Inalis yung subsidy. Ang laki nung nawala, no? Yung syntax na dapat nasa PhilHealth inilipat sa DPWH. DSWD na laki rin ang nawala dahil sa akap na yan na panukala na yung ating mga kongresista. Kaya ito si Ted Filon, hindi mo masisisi magsalita ng Crocodile Farm. Nanood daw siya ng hearing sa Crocodile Farm. Excuse me. At ang dinidepensaan daw yung kanilang darak. Darak ko yung pagkain ng animal o feeds ang tawag sa darak. Sa hindi nakakaalam ng darak. Ginawasan nyo ang DepEd, no, sa edukasyon natin at kalusugan sa PhilHealth o DOH sa na rin, no. Bakit 1 trillion inaabot ang DPWH? Pinahawak nila kunyari doon sa DPWH yung budget nila. Doon nila inilagay. Pero sila rin ang magmamaniobra nun. Ungguyan? Nag-ungguyan ba tayo dito? Garapala na yan Huwag naman po sana tayong maano rito. Freedom of expression to. Kailangan lang natin ipaalam sa ating mga kababayan, no? Sana magising na tayo ngayong darating na eleksyon. Piliin nyo naman yung matino. Lalo dyan sa mga LGU, yung local government, piliin naman nyo yung inyong congressman talagang para sa masa at para sa bayan, no? Yang akap na yan, pangtawid gutom lang, no? Ika din nung na-interview na isang professional, tawid gutom lang talaga. Bigyan natin ng developmental naman ang mamamayan. Ibig na bigyan nyo yung magandang kabuhayan na pangmatagalan, sinasanay nyo lang yung mga tao na ambunan doon sa kinikita nyo dyan. Huwag nyo sabihin hindi kayo kumita dyan sa mga budget na yan. Danas na ng taong bayan yan. Hindi lahat nakakarating, hindi lahat nabibigyan. PWD, hindi lahat nabibigyan. Senior, hindi lahat nabibigyan ng tama. At ang masakit niyan, yung 4-piece nyo, karamihan may kaya pa yung nabigyan ng 4-piece. At ang nangyayari pa, yung iba namang mahirap nga, hindi naman din na ibibigay para sa bata, sa mga anak nila, yung pera na tanggap nila sa gobyerno, napupunta lang yung iba sa bisyo. Sa pariban, ng buhok, pang sarili. Yung mga bata, ganun din wala nangyayari. Ang mabuting gawin ng ating gobyerno dyan sa 4-piece, ibig na bigyan nyo ng buwan-buwan, ganun din naman yung mga estudyante, ilibre nyo ang pagkain sa recess. Pakainin nyo na lang yung mga estudyante, kaya sa ibang bansa, libre ang pagkain. Kung ano yung pagkain ng isa, yun din ang pagkain ng lahat. O di, at least alam ng mga magulang na kumakain yung anak nila sa eskwelahan. Huwag yung magulang ang bigyan nyo ng pera, yung mga bata, pakainin nyo na libre at ibigyan nyo yung mga kailangan na vitamins, no? Yung mga dental nila, no? Saka yung mga
Lalo yung vitamin A sa mata. Karamihan mga bata ngayon, malabo mata. Dahil sa gadget. Yun po dapat ang gawin ng ating DepEd. Katuwang ang DOH. Yung pang dalawang yun ang binawasan nyo ng, ng budget. Ang laki, ang pumunta sa DPWH, halos 1 trillion daw, no? Sabi sa balita, 1 trillion. Ano nyo yung mga infrastructure nyo kung gusto naman yung mga mamamayan. Binibigyan nyo nga, parang nililimusan nyo lang yung mamamayan. Sigurado ba kayong buong pera na ibibigay nyo? Hindi naman, dahil ilang papel yung pipirma namin. Ito lang, sa ilang taong yung mga ayuda nyo, 2 beses pa lang yata kami nakatanggap ng ayuda galing sa national. Karamihan nagbibigay pa ng ayuda rito, mga politiko sa lokal. Minsan may lumapit dito, nagpapirma, 4 daw galing sa isang senador. 2 beses pa yung pirmahan na yun. Walang dumating. So, hindi mo lahat makakarating. May malamang, may makarating man, halos 1/4 na lang ng kabuuang para sa tao. Yung iba, na nagbigay ng ayuda na 5K, 3,000 lang makakarating. So, sayang lang din yung tulong nyo. At malamang, para sa inyo, hindi na sayang dahil kumita kayo. So, bakit yung pera, puro animal nilagay? Katwiran nung isa, ano raw, yung mga bayani na pag-aaralan naman. Ba't di ba na pag-aaralan yung mga animal natin? So, sana nilagay nyo na rin yung buwaya. Dapat yan ang gawin yung national animal yung buhaya. Grabe, garapalan na ginagawa na niya sa taong bayan. Kaya kayo ng konti. Maraming mga pangangailangan ang mamamayan, no? Lalo na PhilHealth. Sino nagkukulog? Mga minimum wager. Tapos di naman nila nagagamit. Then after 1 year, completed na yung pera nila. Dapat ang PhilHealth cover niya yung memorial plan. Just in case na ma-aksidente. Hindi naman sana, no? Kaya nangyayari, pa-hospital lang. Buti kung araw-araw nasa hospital, buwan-buwan nasa hospital, hindi naman nila nagagamit. Kaya lang, mahirap din yung may sakit. Hindi, okay lang sa kanila, magbayad na sila ng PhilHealth. Bawasan nyo yung contribution kung sobra yung budget. Sinasabi ng spokesperson ng PhilHealth, marami raw silang pondo. Marami pala, di bawasan yung premium ng mga tao, ng mga member ng PhilHealth. Babaan nyo yung singil. Laki ng singil na doble. Ibalik nyo sa dati. Mga katulong yon. Biruin mo yung ilang billion yan na naguhulog. Ilang billion pera yan papasok niya sa PhilHealth. Dapat ibalik din yung subsidy dahil yung syntax para dyan talaga yan sa universal care. Yung mga matatanda natin na hindi makapunta sa ospital, ang katwiran, walang pera. Mas kulang pa tayo sa mga sa trabahante ng ospital. Nurse, doktor, naglalayasan dahil sa pasahod na maliit. Dito nag-aral, dito nila natutunan yung profession nila, pero sa ibang bansa nila gagamitin. Hindi mo naman masisisi. Gusto rin umahon. Paano aawan ang mga mamamayan? Puro ayuda lang ang ibibigay nyo. Hindi sila aasenso sa ayuda. Masasanay na lang sila ng ganon. Tumatanggap buwan-buwan. Hindi sila gagawa ng paraan para mabuhay. Yun din ang kalalakayan ng mga anak nila. Umasa sa yung amot sa limos na galing sa gobyerno. Yun ang matututunan ng mga batang susunod. Ang mga kaedara namin, bata pa lang marunong na maghanap buhay. Although mahirap na ang buhay nun, tututo dahil walang ayudang ganyan, no? Eh, yung ayuda nyo, sana kung nakakarating ng buo, hindi rin naman. Pang ilang araw lang yung ayuda nyo, ubos na. Eh, hindi kagaya nung kung pakakainin nyo yung mga estudyante, elementary, pakainin nyo. Libre pagkain. Libre yung gamit sa school. Pag hindi yung mga magulang nakaipon, nakaikot,
Kasi pambayad at kuryente, tubig lang. Masakit na ulo ng mga magulang. Eh siyempre, dadagdag pa yung gastos sa pag-aaral. Di, may listahan naman ng DepEd na nag-enroll ngayong taon. Bigyan nyo ng notebook, papel, mga gamit sa school. At ilibre nyo yung pagkain ng estudyante. Ibuhos nyo yung budget doon sa DepEd para mga bata masiglang magsipag-aral. Kasi libre na yung pagkain nila eh. Kaysa tumambay sila sa bahay kung walang pagkain. Kung walang pagkain sa bahay, isipin niya ng bata, papasok na lang ako may pagkain sa school. Di ba? Kaya yung ibang bata ayaw nang pumasok kasi wala silang pagkain. Wala silang baon. Maliban na sa talagang porsigidong bata. Pero kung ang bata ay nasa pinakamababang class, wala siyang kakainin, mapapahiya na siya sa mga klase niya. Kaya tamad mag-aral yung ibang bata kasi wala namang pagkain doon, wala akong kakainin. Mahihiya pati siya. Kaya nyo yung budget, dapat yung trillion nyo, doon nyo ilagay sa DepEd at sa DOH. No? Yung mga batang malnutrisyon na, pero pinipilit pa rin makapag-aral. Ilang taon na kayo namimigay ng ayuda at akapopis na naging maganda babuhay ng mga kabataan. Hindi rin. Lalo lang naging worse, sumamalang lalo ugali. Kasi hindi naman sila talaga pumapasok ng tama eh. Walang pagkain. Eh kung bibigyan nyo ng magandang nutrisyon, pagkain ang ibigay nyo. Mula Lunes hanggang Biyernes, libre pagkain nila. Bay, kahit ako, mag-aaral ako pagka ganun. Kapasok ko, may matututunan. Wala natututunan. Meron nga ako napanood. Magandang babae, nasa bar na, nung in-interview. Vital statistic. Ang tanong sa kanya, sagot, wala lang. Gala lang. Tumanda ng ganon. Tinanong siya, ano ba vital statistic mo? Ang sagot, gala lang. Wala lang. Nasa bar na yun. Lumalandi na. Biruin nyo. Baka pulang sa pagkain sa eskwelahan, pagka ganon. Yung healthcare system natin, ang daming pasyente na hindi agad matanggap, ma-accommodate dahil puno ang ospital. Hindi magpagawa kayo ng ospital. Bawat rehiyon o bawat probinsya, lagyan nyo ng general hospital. Para dumami ang nurse, babaan nyo yung ng nurse, yung passing grade. Hindi naman sila mag-o-opera doktor eh. Well, at least pag mababa passing grade yan, hindi yan makaka-abroad. At least may trabaho. Nabigyan natin ng trabaho ang mga nurse. Diba? Ang dami estudyante ng nurse. Kaya sila, ang goal ng mga nursing student, maka-abroad. Hindi makatulong sa bayan. Karamihan hindi ko sinasabi lahat. Ang goal nila, kaya sila nag-nurse abroad. Hindi nila gustong mag-nurse kasi malaki sa akin. Wala nang bayani. Araw pa naman ng bayani ngayon. Wala nang bayani. Pag dito, pag bumayani ka, malamang makulong ka pa eh. Kita nyo, wala nang nagwewelga. wala, sana yung mga ralista nun. Wala nang pondo eh. Totoo lang, mga karamihan doon nabayaran kaya nag-organize na rally. Kahit yung people power nyo. Hindi ako naniniwala ng taong bayan talaga kumilos dyan sa people power. Pera rin ng bayan ang kumilos dyan. O pera ng mayayaman. Kita mo, nagsiyaman lalo nung mawala si Apo. Lalo sila nagsiyaman. Naubos ang agricultural land. No? O binawasan din pala yung budget ng agriculture. Paano tayong aaseso sa agricultura? Binawasan din. Alam ko, nasa 40 billion yung binawas o million. Yung Senate building nyo, 20 billion may get. 20 billion na yun, marami na sanang naitulong sa mamamayan yun. Pangkalusugan at edukasyon. Kaya yung mga nasa ibaba natututong magkurakot din dahil sa inyo nasa itaas. Hindi kailangan ng congressman ng pera. Ang kailangan sa isang congressman, paggawa ng batas.
No? Magkasya kayo sa sahod nyo. May sahod naman kayo, ba't kailangan nyo pa mamigay? Para maboto kayo. Kung kayo'y mabuti, iboboto kayo ng mamamayan. Hindi dahil nagbigay kayo ng pera, hindi magandang, ano yan, modelo. Dahil nagbigay ng pera, binoto. Kaya mga kabataan ngayon, tanongin mo, impression nila pag sinabing politiko, ay sasagot sa inyo, kurako. Ang pangit. Hindi kagaya nung araw, pag sinabing politician, kagalang-galang, honorable. Eh ngayon, mag-survey kayo, try nyo. Tanong nyo yung bawat isang Pilipino dyan, kung ano impression nila pag sinabing politiko. Baka naiya niya. Kaya minsan naniniwala ako dyan kay Inday. Yung sinasabi niyan parang makatotohanan eh. Kay BP. Lalo yung tungkol kay speaker. Makatotoo yung sinasabi ni BP Inday. O lalo nga siya naging speaker ng House of Representatives. Lalo lumobo budget nila. Dapat alisin na yung akap, hindi yan nakakatulong. Iba nga, hindi naman nagwawalis din eh. Tumatanggap lang eh. Bakit ka mo? Kaya ayaw nyo alisin. Kalahati ata napupunta sa inyo. Ganun yata ngayon. Unahin natin yung edukasyon, kalusugan, importante, agrikultura. Wala na tayong pagtataniman dito, kabibenta ng mga agricultural. Kaya ang production ng bigas sa atin. At bakit mahal ang bigas? Sa demand. Paano hindi nataas ang demand? Kakaunti ang bigas. Mas mamahalan pa. Mag-i-import pa. Mas mahal pa. Minsan ko, kompetensya pa yung local. Kaya ka tayo mga kababayan, mag-aral tayong kumain ng one rice lang per meal. Kaya malalakas ang loob ng grain retailer dahil o yung mga nagbi-business ng bigas dahil sa demand. Lalong magmamahal yan hanggat may tumatangkay ito. Babaan natin ang pagkonsumo sa bigas. Pag bumaba ang pagkonsumo ng alahati, asahan nyo, mga alahati din ang presyo ng bigas. Bababa. Hanggat may nakukumaw kayong bili ng bigas, sanayin natin lahat, one rice lang per meal. Makakabuti. Makakatulong pa sa kalusugan natin. Maiwasan natin mga diabetiko. Makakatipid pa tayo sa gastos. Kung ano yung mura, yun ang bilhin natin, yun ang kainin natin. Saan tayo makakatipid? Pag nagbigas kayo, pagka sa inyo yung one rice, damihan nyo na lang ng kung mura yung biscuit, mag-biscuit kayo. Eh, hindi naman pwede sa construction worker yung one rice. Kailangan nila ng malakas na katawan. Pero practicein po natin mga kababayan, lalo yung mga nasa bahay lang. One rice, hindi naman tayo napapagod masyado sa bahay. Mag one rice tayo. Para bumaba ang demand. Hanggat tumataas ang demand ng bigas, hindi mumura ang bigas. Patuloy na tataas yan. Ito pa isa, ang DA ay last week yata ito, nakahuli sila ng nagtitinda ng bigas na overpriced, no? 3 patong daw yung presyo ng bigas na ginawa. Hindi nila kinasuhan. Dapat yata DTI ang magkasuron. No? O, shoutout sa DTI. Alam ko, ginagawa niyo yung trabaho niya, nag-iikot kayo. Eh, pag alis niyo yan sa pwesto, yung price tag, pinapalitan na ulit ng mahal. Pag nandiyan ng DTI, lagay ng price tag yan, mura. Kaya ang DTI, siyempre, ang report, mura rito, mura. Kaya pag alis nila, nagmamahal. Dapat may nagmamonitor dyan na tauhan. Mag-hire kayo ng JO nyo para magbantay sa bawat palengke. Total, may budget naman ng DTI yata. Kaya nyo rin ang budget ng DTI. Kung saan nyo nilalagay yung budget, DPWS, eh yung flood control lang. Hanggang ngayon, nagbabaha pa rin. Ilang taon na yan. Billion-billion din ang budget yan. Napigilan ba yung pagbaha?
Hindi mapipigilan ang pagbaha hangga't inuubos yung mga puno sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang dami ng subdivision. Hangga't pinagsasamantalaan ng ating forest, hindi tayo kahit anong pigil niya sa baha, babaha at babaha pa rin. Hindi nyo mapipigilan yung baha. Para mapigilan yan, yung kabundukan, i-maintain natin na mapuno. Kaya pa isa, yung landslide. Sa tuwing taon-taon na lang, yan na lang ang problema ng bansa natin. May maawa naman kayo sa mga mamamayan na nasa baba nasa paanan ng bundok. Taon-taon yan ang problema. Itong mga squatter, bakit hindi maubos-ubos? Hinahayaan ng local government na may mag-squat kasi yung ayuda rin na para sa local, yun din ang tatanggap. Siyempre, hindi naman lahat ibibigay, kalahati lang. Kita pa rin ng local government. Kaya hindi inaalis yung mga squatter, yan ang magiging alas nila eh. Diyan sila kikita. Pag inalis nila yan, saan nila dadalhin yung ayuda? Ngayon, ang akap ha, just ang laki ng budget nyo, 1 trillion. Ganun pa rin. Susunod na pagdating ng bagyo, babaha pa rin. Baka mas malala dahil naubos na yung mga kapunuan natin sa kabundukan. Kaya yata nilagay yung mga hayop sa pera dahil puro kahayupan na lang ang alam dyan. Inalis mo yung mga bayani para hindi na nga naman usaw bayani. Kaya bagay lang, alisin kasi wala naman na nasilbi yung pagiging bayani nila dahil sa inyo. Alisin nyo na lang. Pinakikita nyo lang na hindi kayo makabayan. Kaya nyo inalis. Hindi nyo inaalala yung pakikipaglaban ng mga bayani para magkaroon tayo ng sarili nating gobyerno. Hindi, yung mga kahayupan na yan, pwedeng pag-aralan yan. Pwedeng ilagay sa libro yan. Eh, kahit mga bayani, ilagay nyo sa libro. Pero yung pag-alala sa kanila, pinasa pera sila, araw-araw maalala sila. Eh, gusto nyo pala ng animal dyan sa pera, sana nilagay nyo sa 100 natin, yung buwaya. Gusto nyo pala ng animal, eh. Ba't walang buwaya dyan? Eh, daming buwaya rito, hanggang sa may pati traffic enforcer nga, yung mga local government enforcer, buhaya rin eh. Nung isa nadaan ako dyan sa terminal, nagatid ako ng asawa kong pinatid papuntang Japan, ba? Yung mintong jeep. Siyempre, hinto rin ako. Nagsakay yung jeep, ako huminto. Abay, pinaalis yung jeep, ako hinuli. Sabi ko, bakit? Obstruction ka ako, huminto yung jeep, kaya ako huminto. Eh dapat nag-overtake ka. Kaya ako sinaba, ulo mo mag-overtake ako, kung mabangga ako. Hindi raw dapat daw nag-overtake ako. Nilagpas ako yung nakahinto. Eh ang liit-liit ng daan, ay, nabutan na lang namin ng 200 para matigil lang. Eh, gusto lang nang lagay, pagka ganun eh. Wala kang violation, bibigyan kang violation. Mahirap makipagtalo, maabala kasi papasok kami ng Terminal 3 nun. O, Terminal 2. Diba? Dire mo, ganun ka baba na lang nga yung trabaho niya. Nangatutulto pa siya mangurakot. Mas maliit yung sahod. Ganun din sa national. Sa DPWH, maliliit lang din ang sahod nila ron. Kaya natututong rumakit sa loob ng opisina, sa liit ng sahod. Ngayon, yung Maharlika Panjata, nagbabalak maglagay ng hospital. Private hospital. Biro mo, Maharlika Pan, pera pa rin yata ng gobyerno yan. Kaya gagawa ng hospital private. Kasi na makapagpa-hospital doon, yung pera lang din. Hindi hira kayo. Doon kayo kikita sa private hospital. Bawiin niyo yung mga pag-aari ng gobyerno para magkapera gobyerno. Hindi, babalak pang mangutang ang gobyerno natin.
nagbenta na ng gold, kinuha na yung 90 billion sa PhilHealth, nagtapos na ng budget sa mga pangunahing departamento, ngungutang pa. Alin nyo ba pera? Dadala nyo ba yan? Tumawa ka sa taong bayan. Ang mga pinagagagawa ng ating politician. Sawa-sawa na taong bayan sa kurakot. Sa local government pa lang, sigurado na kurakot. Pagdating pa sa national. Kaya ayaw nyo magkaroon ng federalismo eh. Mga ulan kayo. Ayaw nyo ipasa yan. Halata kayo. Garapalan pa yung ginawa nyo, 1 trillion DPWH. May mga local government eh. Sila yung bahala dyan eh. Pagpalagay ng national road yung pinagagawa. Mga national highway. Diba? Yung mga national road natin, kailangan yan. Importante yan. Pagdadaanin mga trailer. Wasak din yung kalye, tapos repair na naman. Walang katapusang repair. Just naglolokohan na lang tayo rito. Sana pag naginawa ng DPWH, yung pang matagalan naman. E, siyempre, yung budget, halimbawa, yan, 1 trillion. Kalahati lang niya nang ipapasok sa gastusin. Ibabalik ko sa may-ari yung pera. Hindi rin lahat sa kanila mapupunta yan. Hinahanap nyo yung confidential fund na ilang million lang. Pero billion yun nasa inyo. Trillion na nga yan. Loko nyo kami. Anyway, magpapalit ng taon, kailangan maging happy tayo lahat. So, magdasal na lang tayo na ibito ng Pangulo yung proposed budget na yan ng 2025. Dapat yan mabago talaga. Lakayan ng DepEd, lakayan ng DOH, ibalik ang pera ng PhilHealth. Yung agrikultura, lakayan. Mano pa ng mga lote na pwedeng bilhin, gawin taniman. Yung mga livestock, paula rin, tulungan. Para hindi tayo nag-import. Dapat nga tayo mag-export eh. At hindi pa ako nagpapasalamat. This is Boss Choyang. At Happy New Year sa inyo lahat. Lagi pa tayo magpasalamat sa Diyos. Ano man matanggap natin sa buhay natin, ano man meron tayo, ipagpasalamat natin sa Diyos yan. Kung ganito man ang gobyerno natin, ipagpasalamat pa rin natin sa Diyos dahil walang gobyerno hindi galing sa Diyos. Pagsubok na sa atin yan, pero sana ipagdasal din natin itong mga buhaya na mabusog na. Kaya nyo kasama kayo sa prayer namin. Yung mga buhaya dyan, mabusog naman na kayo. Yun yung kasama sa pray namin. Bigyan sana ng kaisipan to. No? Bigyan nyo ng developmental na na tulong, hindi yung tawid gutom lang. No? Yung pinakamalaki may tutulong nyo sa mga binibigyan nyo ng 4Ps at akap. Yung mga anak nila, pakainin nyo araw-araw sa eskwelahan. Isipagin mag-aral pati ang mga bata. Pag may pagkain sa eskwelahan. Kasi hindi mag-aaral yan, gutom eh. Patama rin eh, walang baon. Eh kung pagdating doon, pare-parehas sila ng pagkain, wala inggitan. Ano naman mga bata, asaran nyo, ito baon ko, ito baon ko. Eh kung pare-parehas sila ng pagkain, walang ganon. Hindi may yung pumasok na nabubuli, ayan lang baon mo. Walang ganonan. Kasi pare-parehas sila ng pagkain. Yun ang malaking tulong sa kabataan natin. At pagka tapos yan, hindi na magiging pag-asa natin yung mga kabataan na yan. Pag-asa ng bayan. No? Hindi natin sila abutan. Isusunod na generasyon maging maayos na mamamayan. Ilan po at maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe. Pakiclick ang notification bell. Piliin ng all. Paki-follow na rin ang aking Facebook. Boss Choyang din po ang pangalan. God bless you all. Happy New Year.